Merry Christmas advance everyone, mga kababayan ko. Dahil merry ang Christmas natin. Dahil isa na namang tiwali na gobyerno, tiwali sa gobyerno ang makukulong sa ICC. Dahil inignore po, no, ibinasura po yung motion ni Bato. Kaya merry ang Christmas niya sa ICC. Nako, may tagaluto na talaga si Digong. Kamusta naman yung Kamusta naman yung mga DDS, 'di ba? Ang balita ko, naghihimutok na naman. Halos lahat na nga ginagawa nila, mga kababayan, no? Duterte Black versus Bongbong Marcos. Yan lang naman Biruin nyo, isa lang ang kalaban, pero ang dami nilang naninira. Pati kapatid na nga, kinuha na nga nila, di ba? Pero ganyan pa man, mga kababayan, wala tayong magagawa, no? Kapanalig ng ating mahal na Pangulo ang Panginoon Diyos. Kaya sama-sama nating ipagpatuloy ang pagsuporta sa ating mahal na Pangulo at gabayan pa siya ng ating Panginoon Diyos. Dahil pag gising natin, siya pa rin ang presidente, mga kababayan. At hayaan natin manggalaite kasi alam na nila na hindi naman nanalo si Sara Duterte sa 2028. Kaya ginagawa na nila lahat ng kapamaraanan dahil malapit na silang mabuko. Papunta na po sa kanila yung yung kaso. Papunta na yung investigasyon sa kanila, 'di ba? So natatakot na silang mabuko yung 51 billion pesos pondo na binigay ni Duterte kay Pulong, 'di ba, para sa flood control. 'Di ba? So ayun lang, mga kababayan, Merry Christmas. Beke naman. Peace out. Samantala, hindi kinatigan ng Korte Suprema ang very urgent motion ni Senador Bato de la Rosa na makapagpalabas si Ombudsman Boying Rimulya ng kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Matatandaan na noong November 12, naghain ng apela si De La Rosa sa kataas-taasang hukuman para atasan si Rimulya na ilabas ang hawak nitong kopya ng warrant na ayon sa ombudsman ay nasa kanyang telepono. November 13 nang naghain naman ito ng very urgent manifestation na nag-aakusa kay Rimulya na isusuko ng gobyerno si De La Rosa sa ICC na walang isinasagawang extradition proceedings at ang DOJ ay may inilagay ng mga testigo sa Witness Protection Program batay sa request ng ICC. Samantala, matapos hindi pabura ng motion, inatasan naman ng kataas-taasang hukuman ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs at iba pang respondent na magsumite ng komento sa loob ng 10 araw kaugnay sa hiwalay na very urgent manifestation ng mga petitioner. Sa kabilang banda, hindi pa dinedesisyonan ng Supreme Court ang pangunahing petisyon na inihain ni De La Rosa at kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa issue ng pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC